Oh, halika na, sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming ambag. Tara na't manood kay Lisa Vlog. Hello mga bro, today po is Wednesday. Nagluto po ako ng beef caldereta today. Medyo kulang lang yan sa ingredients. Pero okay lang, masarap pa rin naman yan. Rest day pala si Papang today, so ayan, nag-request din siya ng bulalo. Taste test. Oh, nice. Sarap. Kikuyo ba? Hindi kiso. For dessert naman, gumawa po ako nitong ubi jelly drink. Tapos meron po yan siyang tapioca pearls. Sarap pa? Iyo. Kulang pang gatas na? Okay lang. Kulang. Tama na! Sabaw lang nila. Sabaw. Wala sago. Sago, gusto mo sago. Tapioca. Ay. Sana all. Tingnan mo kahit isa lang mo. Ha? Tingnan mo isa lang. Isa. Sarap yung sabaw. Patikin isa lang. Baka balikan mo na yun. Sarap. Hala. Masarap na. Tinatawanan lang ako nila Kuya Jerome tsaka ni Papang kasi hindi ako pwede nito. Ako yung gumawa pero hindi ako makakain ng marami. Nagdisco-disco na yung anak mo. Go! Medyo okay yung weather today kaya ito nanguha kami ng mga damo ni Papang. Nag-trim na rin kami ng mga Bermuda grass. Every year to namin ginagawa kapag malapit ng mag-summer. Pang 13th day po pala natin today from our 3rd cycle chemotherapy. And medyo okay na po yung pakiramdam ko starting today. Wala na po tayong muscle pain and joint pain. Hindi na rin po makirot yung ulo ko. Tapos yung numbness at saka tingling feeling po sa mga kamay at daliri ko, wala na rin po. Start na ulit akong magpalakas and i-prepare na naman yung aking katawan. Kasi 10 days from now, darating po na May 23, mangyayari na naman po yung ating 4th cycle chemotherapy. But anyways, natapos na rin kami ni Papang dito sa aming front yard. Oh, hi mga bro! Today po is Friday. It's a good Friday morning. Dito po sa Japan. Good kasi meron po tayong good news today. Super good news. Actually, kahapon pa yung good news eh. Pero ngayon lang ako mag-vlog kasi kahapon hindi ako nakapag-vlog. Kahapon po dumating yung aking life insurance na pera. So, super good news. Alam niyo, nakahinga talaga ako ng maluwag kahapon. So, sa magtatanong ko magkano po yung nakuha ko sa life insurance, 200 kalapad po or 2 million yen. Ayan. Yun po yung natanggap ko na pera sa life insurance. So, yung 100 doon, tinabi na namin ni Papang or tinabi ko na. Ang purpose nun is for the mga future treatments or hospital. Basta lahat ng mga hospital bills, dun kukunin sa pera na yun. Tapos yung 100, kasi may mga tao kaming nahiraman ng pera. Tapos yung mga ilang bills dito sa bahay, binayaran ko na din. Hindi ko na inantay yung sweldo pa ni Papa ngayong 23. Binayaran ko na yung mga bills dito sa bahay. Kumbaga, kung darating yung sweldo niya, kung may matitira doon sa sweldo niya, dagdag na namin doon na naman sa 100 na nakuhaan. Kasi yung 100 na tinabi ko, yun na yung para sa mga hospital bills at saka sa mga future lifetime treatments ko. Tsaka may darating pa nga sigurong surgery ngayong August. Hindi pa kami sure sa surgery. Tatanong pa namin kay Sensei ngayong 4th cycle ng chemo kung magkakaroon ba ako ng surgery ngayong darating na August after ng aking 6th cycle chemo. So doon na yung kukunin. Basta nakatabi na yung 100. Tapos yung 100 nga, ayun, kinuha yung mga bills dito sa bahay, yung mga gastusin dito sa bahay. Tapos ang sabi kasi sa akin ni Papang, may pera ka na, gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Nag-post lang tayo sandali kasi naiyak na naman ako. Actually, kagabi pa to eh. Kagabi pa to nasa isip ko na. Alam mo yun, yung may pera ka na, pwede mo nang gawin yung gusto mong gawin. Pwede mo nang bilihin yung gusto mong bilihin. Pero naiisip ko pa rin yung bagay na, kailangan ko pa ba yan? Kailangan ko bang gawin to? Mamamatay naman ako.
Yung parang ganong thoughts sa isip ko. Tapos sinasabi ni Papang, wag mo isipin yan. Kumbaga ito na yung chance mo. Kasi nga para walang regret, diba? Masaya kasi pwede ko nang gawin yung mga gusto kong gawin. Pwede ko nang bilhin yung mga gusto kong bilhin. Pero yung thought na gagawin ko yun, bibilhin ko yun kasi nga mamamatay ako. Medyo nakakatawa na, nakakalungkot na. Hindi ko alam yung pakiramdam. Parang mixed emotion siya, ganun ba? Sa totoo lang talaga, hindi ko ina-expect na 200 kalapad yung ibibigay sa akin ng life insurance. Ang in-expect ko lang is 100 kalapad. So, parang sobrang binigyan pa ako ng blessing na sinobrahan pa sa 100 yung binigay sa akin. Kasi para magawa ko yung gusto ko, mabili ko yung mga gusto ko, at the same time, makapagtabi ako para sa mga future treatments. Sa sobrang dami ninyong nagdarasal sa akin. Sobrang blessing yung natatanggap ko. Kaya maniwala tayo sa power ng prayer. Kaya hindi rin na aalis sa isipan ko na one day, someday, may miracle talaga mangyayari sa akin. Dahil sa sobrang dami ninyong nagdarasal sa akin. Nakukulitan siguro sa inyo yung nasa taas. Sabi, ang dami namang nagdarasal sa bruhang yan. Sige na nga, pagbigyan na nga natin. Ang pinagpapasalamat ko lang ngayon dahil sa na-approve na and nabigay na yung pera ng life insurance natin is hindi na ako mai-stress mag-isip sa mga gagastusin sa future treatments ko. Hindi po ako yung mahihirapan kasi sa mga gastusin. Si Papang kasi. So, yun yung pinaka-iniisip ko na nahihirapan si Papang dahil sa akin. And ngayon, medyo nakahinga ako kasi hindi na siya mahihirapan. Hindi na siya mag-overtime. Pero sabi niya, mag-overtime pa din daw siya. Sobrang blessed talaga ako sa asawa ko as in, promise. So, yun po yung ating good news ngayon. And, kailangan ko na palang gumawa ng bucket list. Gagawa ako ng bucket list today sa mga gusto kong gawin, sa mga gusto ko pang ma-achieve, sa mga gusto kong bilhin, abangan yung mga future unboxing ko. But for now, ayun po yung ating good news. School ka na? Last day na lang. Last day na lang. My baby na nagising. And bad mood ang gising. Bye, Kuya Jake. May bad mood na bata dito. May baby na bad mood ang gising, oh. It's not always good mood, mga tita bro. Minsan bad mood din po tayo. Sabayan ka ni mama umiyak. Iyak tayo mode. Tumigil. Nahiya ka, Loy? Nahiya ka? Iyak na. Iyak na. You're free to cry. Sabayan ka ni mama. Eh, suportahan ta ka, Loy. Suportahan ta ka sa pag-iyak mo. Sabi niya siguro, ang bruha talaga ng nanay ko. Nagmamoment ako umiyak. Bakit ka tumigil? Waiting po kami na mag-open yung Don Quixote para mauna kami para iwas kami sa tao. Hi. Nandito po kami sa Don Quixote kasi titingin po kami ng bagong rice cooker at saka ng bagong thermos ni Papang. Matagal ko na kasing gustong palitan yung rice cooker namin. And yung thermos din kasi ni Papang parang hindi na siya magandang gamitin. Tumingin-tingin na rin pala kami ng TV pero hindi pa ako bibili. Medyo mahal din kasi yung TV dito. Pero gusto ko rin bumili ng bagong TV namin para sa kwarto. Para anytime po pwede na ako makapag-edit ulit ng vlog. Yung computer monitor ko po kasi ngayon yung ginagawang TV talaga ni Jack sa kwarto namin. Kaya hindi po ako lagi nakakapag-edit ng vlog. Sa computer ko po kasi pina-final yung editing ko talaga bago ko pina-publish sa YouTube. But anyways, ito na yung napili naming rice cooker ni Papang. And sakto, medyo mura lang pala siya today. Tapos malaki-laki na siya kasi 10 cups. Yung current na rice cooker kasi namin ngayon, 5 cups lang siya. And ito na rin pala yung napiling ni Papang, thermos. Thermos ba yung tawag dyan? Ano po ba yung tawag dyan? Hindi kasi ako sure kung thermos po ba yung tawag dyan. Lagay nyo na lang po sa comment section. May tinatanong pala dito sa staff si Papang kasi meron siyang dalawang price, 9,800 or 9,900 ba yan? Tapos sa baba, meron siyang around 7,900. So sabi ng staff, yung 7,900 plus daw yung totoong price. So super mura na po yung nabili naming rice cooker na yan. Ayan na, meron na po tayong bagong rice cooker and bagong thermos ni Papang. Hindi naman po kami tumagal, umuwi na rin po kami after dito sa Don Quixote. Oy, si Jack.
Kapatid mo, tinan mo na. Saan may kapatid mo? Mabubuhay ni mag-isa. Tinan mo na, ang laking sabon. Ishi! May sound effect panak. May sound effect ko. Tinan mo. So, ito yun na yung na-purchase po natin today. Yung bagong thermos ni Papang. And yung ating rice cooker. And yung brand pala ng rice cooker is Tiger. Tiningnan ko siya sa Amazon. Almost same lang yung price niya sa Amazon. Pero mas mura pa rin sa Don Quijote kasi merong konting sale. Tapos ito hindi ko alam yung brand kaya hindi ko siya mahanap sa Amazon. Pero okay naman sa akin yung price. And ito pala, pumunta rin pala kami doon sa mga Filipino foods na section ng Don Quijote. So ito yung mga extra nabili namin sa Don Quijote. Ayan, century tuna, fine grated coconut. Si Papang gusto niya daw ng sardinas. And itong toyo na marka piña. Bumili din ako ng mga cubes, yung pork, yung beef, tsaka yung chicken, at tsaka yung pang breading mix. Itong chucky kay Kuya Jake and munggo. Ayan. So, yun yung lahat ng napamili namin today sa Don Quijote. So, ito na po yung itatapon natin, yung ating rice cooker at saka yung ating thermos. Yung thermos, okay naman silang dalawa, magagamit pa naman sila. Pero talagang lumang-luma na po kasi talaga sila. So, more than 15 years na itong rice cooker namin. Ayan. Tapos ito din, more than 15 years na rin namin nagagamit. And kung napapansin nyo, ayan o, may puti-puti na siya. Tapos, lagi na lang po itong nagpapakulo ng tubig. Hindi siya umi-stop ng pagpapakulo ng tubig hanggang sa mawalan siya ng tubig. Ay, alam niyo yun, nagpapakulo siya kahit wala na siyang tubig. So, may tendency na baka masunog ba. Babay na sa inyo. Thank you so much sa service. Hindi pa kayo sira pero papalitan na kayo. Nalabas ko na sa box yung bagong thermos. And tingnan nyo sila. Yung pagiging puti nito, ganyan din siya kaputi before. And same lang din pala sila, 2.2 liters. So, ito naman yung mga rice cooker natin. And sobrang laki nitong isa. Kasi, 10 cups to eh. Ayan o, 10 cups. Tapos dito sa isa, 5 cups lang to eh. So, ang laki-laki ng difference nila, diba? Tapos, may palibre pang ganito. Itong bagong rice cooker. Ayan, may stand pa siyang ganyan. O, diba? Bongga na. Ayan na yung ating bagong thermos at saka rice cooker. Nagluto na rin ako ng kanin. Ito ang baon ni Papang today. Merong, KFC to kasi may natira pang KFC. Nagbili rin kami ng KFC kasi kanina. Tapos, nagtortang talong up sa kanya. Okay na to ba? Arigato. Ginawa mo. Huh? Asus. Busy ang bata pa. Busy ang bata pa. Pinag-stock up niya naman yung mga pa. Styro. Hoy, Jack. O, tingnan mo na to. Pumasok na sa kanto. Ay. Pinasok niya na yung sarili niya sa karton pa. Ay. So, natapos na tayong maligo mga bro. Ang oras ngayon, 8:30 na ata ng gabi. And naligo na ako. Naligo na rin si Jack. Si Kuya Jake, naligo na rin. And Friday nga today, nasunog pala yung ko. Kung napapansin ninyo, medyo dark yung dito banda ng kamay ko. Around, kasama na dito. Ayan o. Kung napapansin nyo, medyo dark siya. Tsaka yung dito ko, parang nasunog yung, parang siyang nasunog. Parang kasama to siya sa after effect ng chemotherapy ko. Tapos nagbabalat-balat siya ngayon. But anyways, tapos na nga tayo maligo. Tapos na rin maligo si Jack. Niligo ko na si Jack. And tomorrow is Saturday. Walang pasok sila Kuya Jake tsaka si Kuya Jerome. And alis siguro kami ni Kuya Jake tomorrow kasi gusto ko siyang bilihan ng mga bagong uniforms. Kasi kung napapansin niyo yung mga uniforms si Kuya Jake, medyo maliliit na sa kanya. So gusto ko siyang bilihan ng mga bagong uniforms kasi meron nga akong extra money pambili. So gusto kong bilihan si Kuya Jake ng mga bagong uniforms niya. Meron parang nagtanong sa akin sa Facebook about sa skincare ko ngayon, yung pagkakasunod-sunod ng skincare na binili ko, yung Hada Labo na aging care, yung color red, yung 3 product na yun, paano ko daw pagkakasunod-sunod na ginagamit. Nasagot ko naman siya sa Facebook, pero i-share ko na rin today sa vlog. So, nilipat ko na nga sila sa mga ganitong pump bottle. Lalagay ko sa screen kasi iba na itsura dito. So, yung number 1 na ginagamit ko is yung kanilang Hada Labo lotion sa Japanese, yung kanilang toner. So, ang ginagawa ko sa ganito, pwede nyo siya i-apply ng cotton, pero ang ginagawa ko, ina-apply ko lang siya ng ganito lang.
So, yun yung number 1 ko. Sa morning din, yan yung pinaka-first na ginagamit ko. Tapos, yung pangalawang ginagamit ko is yung kanilang Aging Care na Emulsion. Ayan yung number 2. Tapos, ito naman siya, parang lightweight moisturizer siya. Tapos, isang pump lang yan. Yan. Tapos, meron pa akong binili, diba? Yung number 3. Pwede ito sa gabi. Ito lang. Or pwedeng mag-toner kayo. Tapos, apply nyo rin siya. Yung tatlong product na nagamit ko kapag sobrang need ko lang ng hydration sa mukha ko kasi drying. Tapos, sa umaga, ang ginagawa ko naman is itong number 1 at saka number 2. Ayan, so yung toner or lotion, tapos emulsion, tapos pag-aalis ng bahay, ang ina-apply ko naman is itong Nivea Sunscreen Gel. Ito yung recommended ko ngayon na sunscreen dito sa Japan kasi super lightweight lang niya. Tapos wala siya yung parang white cast din. Kahit gabi na isample ko na lang sa inyo. So ayan. Para lang din siyang moisturizer lang din siya. Pero may sunscreen po talaga ito. Ayan, kung titingnan nyo, wala talaga siyang white cast din. Yan yung recommended ko ngayon na sunscreen dito sa Japan. Tapos, ang ginagawa ko dyan, 2-layer ang ginagawa ko. Kasi dapat pag sunscreen, medyo marami kang ina-apply. So, katulad yan, ina-apply ko na isang pump. Mag-isang pump pa ulit ako. Mag-isang pump pa ba? Sige na nga. Sample ko na nga sa inyo all the way. Morning routine lang to Pang morning routine kapag aalis ng bahay. So, ayan yung pangalawang pump na natin to. So, ayan yung ating pang sunscreen na ginagamit, yung Nivea na para lang siyang jelly lang din. So, 2 pump na yun, pero tingnan nyo, wala talaga siyang white cast. Para lang siyang moisturizer din. So, yun yung pagkakasunod-sunod ng mga ginagamit ko ngayon na skincare. Yung mga tumutubo ngayon sa face ko, hindi po yan siya. Ang tawag nito pimples dahil dyan sa mga products na ginagamit ko. Lumalabas kasi talaga yung pimple-like na rashes sa akin after ng mga 10-11 days galing sa chemotherapy. So, normal yan, yung mga ganyan-ganyan. Yung mga ganyan talaga, hindi maiwasan. Sabi sa akin ni Papa, yung napansin niya daw sa skin ko ngayon is, parang ang soft daw. Parang ang fofua daw, ganun. But anyways, mga bro, yun lang po yung ating vlog for today. Hindi ko alam makakapag-vlog ako bukas kasi, mabibili lang naman kami ng uniform ni Kuya Jake. And siguro maglalakad lang din kami papunta doon sa bilihan ng uniform. Pero gusto ko siyang bilihan ng uniform nga. Kasi napansin ko, medyo maliliit na sa kanya yung mga uniform niya. And grade 4 pa lang ngayon si Kuya Jake. So, napansin ko na kailangan niya pa ng mga medyo mas malaking konting uniform pa kasi meron pa siyang grade 4, grade 5, grade 6. Mga 2 taon pa bago siya graduate ng elementary. And yung mga iba niyang maliliit na uniform yan, itatago ko yan kasi magagamit din naman niya ni Jack kasi dyan din naman papasok si Jack, diba, sa eskwelahan ngayon ni Kuya Jake. So, yun lang yung ating vlog for today. Maraming salamat po ulit sa panonood at sa pagtambay today sa channel namin. Kung bago ka lang po sa channel ko, nagustuhan mo yung aming channel, yung aming mga vlogs, especially po kami, please do like, comment, and subscribe. And always remember, whatever you are, be a good one. Bye-bye for now and see you again on our next one. Bye! Sa next vlog po ulit!